Hi guys! Ayan, so welcome back sa ating channel, ang ating TDD. Ayan, so medyo malayo-layo na ang ating usapan. Nakakaano na tayo? Episode 3, Part 4. Ayan, so Karugtong to, no? Nung part 3. kung hindi nyo pa napapanood guys yung Part 3 natin, ayan, so balik lang tayo dyan sa channel. Or pwede nating check, no, sa baba yung yung last or previous part natin. Ayan. Ganda ng topic dun guys, karugtong siya nung ngayon. So kuya, Yun. ano ba ang ating Yun, topic? dahil kagabi, Mhm. part 3 pinag-usapan natin, last, which is friend zone. Kasi na-stop tayo kung gaano kasakit ang friend zone. Aray ko. Kita mo naman si Ray. Nag-transform siya nung na-friend zone siya From Super Saiyan 2 to 3. Oo. So sa lahat ng mga na-friend zone dyan, comment, aray ko. Comment, aray ko kung na-friend zone na rin kayo. At pag-uusapan natin ngayon, ano ba? Yes sir. I-heal. Tama ba? How to handle Ayun. brokenness. How to handle brokenness. Yes, sir. Yan. So, sa mga nandyan, bilang kami is mga na-broken na rin, paano ba namin hinandle ang pagiging broken? Samahan ng mga Broken noon. Noon. Ngayon, hindi na kami madalas ma-broken. Konti na lang. Hindi, kaya na. So, sa mga nakakaramdam ng brokenness dyan about sa pag-ibig, kayang i-handle. Kayang-kaya. Hindi na siya ganun kasakit. Pero ino-honor namin kung nasasaktan kayo ngayon. Kasi nakarating na rin kami dyan. Pero mapalad kayo kasi nandito kami para tulungan. At sabihin sa inyo na kaya nyo palang i-handle. Kaya nyo magtagumpayan. Huwag kayong magpakamatay. Kaya-kaya. Mas lalago kayo. Mas yayaman. Yun pala yun. Yun ang susi guys para yumaman. I-improve yung sarili. So yan, usapan. Paano ba natin i-handle ang brokenness? So siguro, umpisahan ko na. Dahil sa dami ng brokenness na nangyari sa akin, yan, dumating talaga na-depress ako. Depression. Ayokong puntahan yung mga pinupuntahan namin dati. Diba? At lahat nakikita ko dito sa Muson. Ang dami, halos lahat. Siguro buo ko. Umabot ng Dinggalan, ng ang dami na yung pinuntahan. Pero pinakamalala dito sa sa Muson, pating Muson Tongko hanggang papuntang yung school ng basta doon papuntang school na Fatima. So yan, oo, nung una, ang hirap kasi pagpunta mo ng Muson maalala ka eh. Parang bumabalik ka Guys, sa tip, nakaraan, huwag diba? niyong igala. Yung tip na lost memories. Kasi yung magkaibigan kami, kaya puro gala. Puro gala yung nangyari. Medyo supot pa tayo noon. Hindi pa natin kayang i-handle yung mga girls na gano'n. Di ba? Oo. Bye. So yun, hindi natin kayang i-handle yung mga gano'n. Yun. So, ang hirap kasi pagpupunta ako yan, sa mga nakakaalam ng Luzon, yan, dyan sa may 7-Eleven, dyan ako madalas naghihintay. Ang dami sa may Tungko, basta yung ultimo yung narinig ko lang yung nagtatawag ng jeep, may naaalala ako. may mapatak na. Ay, oo. Ang hirap. Lalo na ng mga ilang buwan. Ang lalaki kasi akala nyo lang ang daling makamove. Pero pag medyo tumagal, Doon na nag-kick in yung ang sakit pala. Ganon. Yun mga lalaking tunay na nagmahal. Ganon. Masakit. Parang sa una ay kaya yan. Parang baliwala lang sa kanya. Pero pag tumagal yan, umiiyak na rin yan. Natural lang yun. And yun nga, alam namin kung gaano kasakit. Kaya, paano ko ba na-handle? Number one, ito talaga yung isa sa tumulong. Yun nga, yung kaibigan. Kaibigan mo sa church. Oo. Given na si Lord ang tutulong sa'yo. Pero mahalaga yung mga nasa paligid mo.
Especially, syempre, hindi mo naman agad masasabi, kailangan kong tulungan yung sarili ko. Kailangan mo muna yung mga nasa paligid mo. At that time, masasabi mo na, sa dami ng magpapayo sa'yo, marirealize mo na ikaw pala mismo, sarili mo yung makakatulong sa'yo. Pag broken ka, i-build, tulad ng sinasabi namin, i-build mo yung sarili mo. Kung meron kang pinagkakaabalaan, tatagal ang brokenness mo kung wala kang pinagkakaabalaan. Kung nasa bahay ka lang, pagkagising, nagbumok, ay, ang tagal yan. Baka kung sino-sino pa yung i-chat mo yan. Dodoble yung brokenness mo. Dadami. So yun, sa boys, magpaka-busy kayo. Hang out with friends. Kung may trabaho ka, focus ka. Kung may business ka, focus ka. Kung may sports ka, focus ka dun. Palakasin mo yung sarili mo. At ibalik mo yung worth mo. Ibalik mo yung confidence mo na okay lang yan, hindi ako hanggang dito. Yes, May mas the best pa. Yabab. Pero guys, hindi naman siya applicable sa lalaki, ha? Babae din. Siyempre naman. Hindi, mga babae. Nakarapat-dapat. Siya rin. Ayun. So yun guys, ikaw tol, paano mo hinandle yung pagiging babaero? Ay! Pagiging broken mo na. Sa akin, Sa simbahan nangyari yan. at ang malala dun kasi, OJT days ko. So, Working. ang problema, broken ka, OJT mo, nandun ako sa, condo ng ate ko nag-stay siya dun. So, dun ako nag-stay. Ang ate ko, ang trabaho niya, panggabi. So, paggabi, ako pang araw. So, mag-isa ko lang. Wala akong ka-chat, wala akong Alam mo yun, kuya, konting pa tayo. Balikan pa natin ng konti. Yung, Balik na lang. konting storytelling muna. Nung time na yun, kuya, alam mo yung, naranasan mo, kuya, yung kakain ka, hindi mo malunok yung kinakain mo. Ano ba yung kinakain mo? Paborito ko. Ah, Paborito ko, kuya, sinigang. Sinigang na yun, guys. Top may 1 sabaw ko na yan. yun. Isang ganun lang, hindi mo pa malunok. Hindi, ang hirap. Di ko alam, kuya. Parang may dengue nun. Parang kang nasusuka na yun. Naranasan ko yun. Naranasan ko rin habang naliligo. Bigla ka na nang maluluha. Oo, ganun. Sasabay, no? Ganun kalala yung nangyari sa akin. Pero, gusto ko yung mga sinabi mo kanina, kuya. Kasi, halos, iisa tayo ng naging reason kung bakit tayo nakabangon. Nagginawa akong busy sa sarili ko. Talagang kahit na broken ako, hindi pwede kasing broken ka lang pero wala kang ginagawa. So habang broken ako, pilit kong, alam mo yan, pinupulot yung piece by piece, pinupulot ko ulit yung nabasag na ako, di ba? So, ayun, and doon ko rin naranasan or naramdaman yung sobrang kalapitan din ng Lord. At ayun nga, sabi mo kuya, given talaga si Lord yung unang magiging comforter mo. And then, yun sa akin, ang ginawa ko noon, bukod sa nagpaka-busy ako, nag-ayos ako. Doon ko na natutunan na mas ayusin. Kasi tinitignan ko. Grooming. Kuya, kasi yung parang dahilan ko ba't ako naging broken or yung nagustuhan ng tao yun, parang astig, gopings, ganyan. So, sa akin, parang ako kasi medyo mataba ako nun. Sabi ako, tapos titignan ko yung sarili ko. Ang bira, kahit ako babae, hindi ko magugustuhan to Parang gano'n. Ay, ang ganda na. Importante yun Inano mo yung sarili. Nag-self-reflect ako kung ano yung mga dapat kong ayusin. Ay, ganyan guys. Ayun, so ang ginawa ko noon, talagang jogging ako, nag-diet ako, tapos nag-skincare ako, nilinayos ko yung sarili ko, nag-toothbrush na ako, nag-toothbrush ako guys. Hindi, ayun, inayos ko talaga yung sarili ko. And then, doon ko nakita yung sarili ko na, doon ko mas nakita yung halaga ko. Yun pala. Bago may makapansin na iba or bago may maka-appreciate na iba sa akin, mas natutunan ko muna. Or bago ako mas mahalin ng mga tao sa paligid ko, natutunan ko munang mahalin yung sarili ko. Tumpak. Napakaganda nun. Yun ang pinaka-point doon. Nakita mo talaga kung gaano ka
halaga sa sarili mo. Yes. Napahalagahan yung sarili mo. Gigibo ka. Konti na lang, di ba? So, ang ganda na, hindi naman sa yung sinasabi niyang ayusin yung sarili. Baka sabihin niyo, hindi, ano yun, parang feeling pogi, hindi. Okay na, magpabango ka, mag-ano ka sa sarili mo, magpagupit ka, yun Self-esteem. mahalaga yun, self-esteem. Ayusin mo yung pananamit mo, di ba? Makikita yan eh. So, may nakakapansin na sa'yo yan, parang ang bango-bango mo may mga ganun. So, malaki ang ano ng babae din yun sa tingin pa lang sa'yo. Hindi man yung parang apaka-pogi, ganyan. Basta mukha kang mabango. Oo, yun. Dami nagsasabi nila ng mga babae. Parang na-attract sila dun sa mukhang mabango. Pero hindi pa. May ganun. Si parang Ray. Ay, naduduktungan ko lang din yung sinabi ko sa part 3. Yung, syempre, nung na-broken ako syempre na friend zone, di ba? Ayun kasi yung mga time Pride zone. Ayun yung mga time kasi nakakapagsimba na ako. Yung parang lagi ako pinapalo up. Tsaka yung makakatulong din talaga sa'yo para mawala yung pagiging malungkutin mo. Yung may mga taong kakausap sa'yo. Kasi once na may mga taong kumakausap sa'yo, dun din nawala yung problema mo. Kasi nakwento mo, May nasasabihan. may nasasabihan ka, nalalabas mo yung mga dapat malabas na pangit na nangyari sa buhay mo. Kasi once na nalabas mo na yun mas gumagaan yung pakiramdam mo. Yung nagkaroon ako ng mga kaibigan nun, kasi dumami. Siyempre sa church, di naman konti lang yung umaatin Kumbaga kami, puro kabataan, hanggang sa dumami. Nilibrang ko yung sarili ko sa pag-invite din sa loob ng simbahan. Broken ka pala nun. Mas broken ako nun, sabi, may isang tao dun sa akin na sinuportahan talaga ako. Pangalan nun, Christian Lacer. Kung maririnig niya to. Salamat sa kanya kasi binigyan niya ako ng mga kanta. Salamat ka dun. Salamat sa Mention iyo. you. Binigyan niya ako ng mga ng mga kantang makakapag-boost sa akin. Yung mga nakakayak na kanta. Kanta ng ng Bandang Lapis. Ay, kaibigan ko rin yung kaya. Si Lacer. Ayun. Binigyan niya ako ng mga Christian song. Nakinig ako ng mga kanta, ng mga ganun. Kasi siya din pala sa mga nakatulong sa akin. Yung pakikinig ko ng mga preaching about brokenness, yung mga ganyan-ganyan. Na about sa mga podcast na nangyari sa linggo nila. Tapos ayun, yung mga preaching. Pero yung pinaka-way ko talaga kung ba't umano ako, nawala yung pagiging malungkutin ko na. Yung yung nagkaroon ng way sa akin yung hindi mo lang basta mahalin yung sarili mo, kundi mahalin din yung ibang tao. Kasi naranasan mo yung sakit Siyempre, dahil nga unti-unti mo nakikilala yung Lord, nababahagi mo din sa iba yung tunay na nagmamahal sa atin. Di ba, broken tayo. Lahat pala ng broken na nangyari sa buhay natin. Naramdaman talaga natin yung bilang isang tao. Kasi part yun ng pagiging tao natin. Pero yung Lord, kaya nga bumaba si Lord para iligtas tayo sa lahat ng problemang meron tayo. Ayun yung way ko kung bakit nawala yung pagiging brokenness ko na. Dahil din talaga yung mga taong nagbahagi sa akin. Tsaka ayun din, matuto din tayong makinig sa mga mas nakakalam tsaka nakaranas na ng mga ganong bagay. Kaya matuto din tayong makinig sa mga taong nakaramdam na ng ganong bagay. Kasi hindi natin mararamdaman yun. Tsaka lesson din yun sa atin Yung mga ganong bagay na nangyari sa buhay natin na huwag na natin ulitin pa na gano'n. Kasi masakit. Oo. Masakit. Pag inulit mo yun, wala kang natutunan. So yun, pagka-broken ka, kailangan may matutunan ka. Pag lumagpa ka ulit sa ganon, wala ka pang natututunan. Try mo ulit. Di ko sinasabing masamang lumagpak sa isang pagkakamali. Malamang wala ka pang natutunan. So, pag nakita mo hindi ka na bumabagsak sa ganun ay malaki na yung natutunan mo. So, yun. Sa mga nanonood dyan,
yun, based on experience namin, sobrang effective yan. Walang halong biro. Especially kay Lord, malaki yan. Malaking part. Siya ang makakatulong talaga sa atin. Yes, sir. And yun, may free will tayo pa rin yung gagalaw kung paano tayo mahihil ng todo. Di ba? Dugtong ko lang po yun, naalala ko. May nabasa kasi ako nun na sabi nila, the more daw na naikukwento mo yung nararamdaman mo sa ibang tao, the more na mas bumibilis yung pag-heal. So, the more na may nakakausap ka pala. The How much more more considered ang kausap mo? yun. Yun So, pala yun. pag nag-voice out natin yung nararamdaman natin, mas mabilis yung pag-heal or yung magaling na. Yun. So, may natutunan na kayong practical at spiritual. Yes, Di ba? sir! At pagka mag-heal kayo, di ba, magkakasama kayo tropa, huwag na kayong uminom. Ako na nagsasabi sa inyo, galing na ako doon. Kung nasasabi nyo rin, pwede nyo naman sabihin yung problema nyo kahit di kayo may inom. Di ba? Nalasing kayo, pagkagising nyo, Nandun pa din. masakit pa yung ulo nyo, naubusan pa kayo ng pera, di ba? Kung kinain nyo yan, nabusog pa kayo, At least pag walang hindi alak, usapang, dinidiscourage ko yung usapang nag-iinom. Kasi, pagka kasi kayo wala ding alak, yung mga pinag-uusapan, or let's say, nasa right state of mind kayo, so lahat ng pinag-uusapan nyo is Tama, right po. Minsan kasi nasasabi nila, mas nagiging totoo daw pag lasing na. Hindi, kung ano-ano lang yun, naranasan ko na yan. Mga tropa kong lasinggero dati, na nanonood na ngayon. Di ba, Tol? Bagsak tayo lahat. Kasi nag-uusap tayo puro lasing. Pero yun, shoutout sa mga tropa ko na lagi nanonood. BBG, Buwis Buhay Gang, College Days. Yun ang mga tropa ko. Salamat sa suporta, mga tol. And yan, kung may mga tanong pa kayo, nandito rin kami. Tawagin nyo kami, Kuya, Tol, banding tayo minsan. Yan, mas gusto ko pang mas maraming matutunan. Based sa aming experience, and ina-encourage din namin kayo, sama kayo sa aming church. Yan, masaya doon. Marami tayong matututunan, especially spiritual life. Sa atin, practical doon, spiritual. Yes. So maraming salamat, Tol. May mga idadagdag pa ba kayo? Wala na. Siguro shoutout ko na lang Yun. yung Girlfriend niya. Ay, joke lang, wala. Yung mga, kaklase ko rin. Mga Ay, tropang sige, shoutout. college guys, tsaka high school, yan. Tropang Siamaw-Mau, mga besties ko. Best ko. Siya, ikaw, Thanks, ay, guys. sige, ikaw. Shoutout yan sa mga makakapanood pa lang nito. Yun lang. Shoutout Bart dyan. Thank you. Dumaas viewers namin nung nawala ka. Kuya, bilisan mo. Thank you. Peace Thank out. namin. Pang. Go. Last part.